beloved Boss Mike Cervera. Balikan nga natin itong bloodbath niya, ha? Balikan nga natin. Oh, bloodbath ni Sara, balikan natin. Napapanahon, pasok! Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang impeachment trial sa 20th Congress. Ayan ha, ito yung balita noon, mga kababayan ha. Oh, ito yung balita noon, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ha? Oh, balikan natin ang nakaraan para malaman natin. Ha? Ano ba? Okay lang ako, relax lang ako eh. Kita mo naman eh, nauna na yung kasiyahan ko eh. Alam ko naman, puro tumawa lang tayo ng tumawa rito. Kailangan medyo may pagkatigre din tayo minsan. Diba? Para yung mga DDS, alam nila na tangin na pang bata lang yung mga banat nila. No? Na akala nila hindi natin masisense. At mula sa Davao City, nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional. Ayan na. Oh, eh. Oy! Mga putang ina nyo mga DDS, panoorin nyo nga tong amo nyo. Panoorin nyo tong idol nyong sira ulo, luka-luka. May tama sa ulo. Mga putang ina nyo. Oh. O bakit? O Boss Mike, bakit ka nagmumura? Bakit? Si Sara lang ang may karapatang magmura? Putang inan to? Ano? Sige nga! Tingnan nyo itsura, oh! Hindi mo alam kung katatapos lang bengbangin o katatapos lang magmariwana. Tangay lang itsura yan, mga kababayan, ano? Ha? Ito ho yung idol ng mga tanga. Oh, yan, oh, panoorin natin, ha? Oh, makinig kayo! Minsan beast mode din na tayo, no? Alam nyo na, alam nyo na, ang kasabihan ni Mike Cervera, ang naniniwala sa kapwa tangat, bobot mangmang, mas masahol pa, ha? Tala! Sinabihan ko na rin talaga sila, really, Na? I truly want a trial because I want a bloodbath. Maraming napabilib na ano dyan, mga kababayan, mga bobot tangang mga DDS, ano? Palakpakan sila, yan ang vice-presidente namin. Yan ang magiging presidente namin. Boboto namin yan. Talagang matapang. Ganun. Hulo. Parang si parang si Respicio na talagang naninigas pa yung mga katawan nila pagka sinasabi nila na ang tapang. Diba? Ang tapang ng vice president namin. Diba? O ano, naniwala kayo, putang ina nyo, naniwala kayo sa banat ni Sara na ganyan, o ano? Niloko na kayo, putang ina nyo. Ano, naniniwala pa rin kayo rito? O hindi ba panloloko tawag dito? I really want a bloodbath. Sabing ganon, mga kababayan. I really want a bloodbath. Sabing ganon. Ay, nasan na ngayon yon? Ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Daig nyo pa na harap-harapan na binebengbang yung asawa ninyo, pero okay lang sa inyo. Ganon kayo, di ba? Ganon kayo. Bloodbath. Tuloy. Hindi raw uurungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa pagpasok ng 20th Congress. Hindi daw niya uurungan, mga kababayan ko. Sabi, hindi ko uurungan. Ano saan na ngayon? Ayan parang ganyan, naglalaho na. Hindi na nga makapagpakita. Nandun, pumunta. Nagyabang-yabang lang ang putang ina. Di ba? Ano sabi niya? No question. Sad, no? Sad. Tangina, parang alam nyo, nung baby pa lang yung anak ni Chris Aquino, si Bimbi. Uy, sino nakalala? Yung baby pa lang si Bimbi noon, di ba?
Ganun, oh. Ha? Sorry. No question. Sad, no? Sad. 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 Utang ilang yan. Utang ilang ba? Ayan, oh! Ayan, oh! Okay. Ah. Oh, putang ina mo. Just ano? Just one sentence. And then, no questions. Oh. Yeah, I know. Sadly, no? I know, sadly, no? Sad, sad. Okay nilang. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Ay, nako, matayak ti ulot. Okay nilang ti kababae. Makapatay nga talaga ti ulot ina. Ay, nako. Matayak apo ti ulot ito'y no, maboy-boyak na apo okay na natoy kasla ubing nga. Adamunang-munang na. Amoyo jo ubing adamunang-munang na. Tani kasta. Kasta ti ay ubing nga damunang-munang na kastoy. Oh. Okay na natoy na. Ayan, oh. Nakita nyo, mga kababayan ko, oh. Mga putang ina yung mga DDS kayo. Yan yung gusto ninyo. Tayo na pag nagsalita manong bongbong namin, mga kababayan, talagang mapapanganga ka. Dito, mapapangiwi ka. Kaya nga kayo, maghahanap kayo ng adik. Ayan, turo nyo yung mga sarili nyo. Di ba, mga kababayan? Kaya, wag na kayong magtaka kung ang Pangulong Bongbong Marcos ay kapag naririnig na nagsasalita to, mapapangiwi talaga. Ikaw ba naman ang mapanood si Sara Duterte nagsasalita ng ganyan? Gusto. Kapod no ni Candido. Ay, ang apod no. Damunang-munang nag-round. Sige, Troy. Siya ang may kasalanan sa pinanong daw. Kita nyo? Vice-presidente ka. Tapos magtuturo ka ng iba para may masisi. May masisi lang kaya ayaw mo magsalita. Kasi nga, mga kababayan, sabi ko nga, si Sara Duterte hindi nila ito ihaharap. Hindi nila pagsasalitain. Bubo nga di ba? Kaya yung sinasabi niya, eto, balikan natin. Itong pa-bloodbath niya, mga kababayan. Yan, Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Kita nyo, di ba? Talagang yung expression ni Sara, kulang na lang, mag-headbang siya. Di ba? Alam mo yun, di ba? Si Arnold Lopez, alam niya yun kulang na lang, nag-headbang ng ganyan, Di ba? Di ba, mga kababayan? Naghe-headbang ka pa, mukha ka tuloy, gago. Di ba, mga kababayan? Yan si Sara Duterte. Nasaan na ngayon ito? Itong gigil niya. Parang may tama lang Parang sabog lang, mga kababayan Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hindi raw uurungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa pagpasok ng 20th Congress. Yeah. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Pero pinuna ni VP Sara na mali raw na magsimulang magbilang ng boto na wala pang trial. They haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They have. Ay, dali mo na doon lahat. Pumunta ka na doon kasi. Para mapabilis, hayop ka. Pinahihirapan mo pa Seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. So anong tama? Anong tama? Ang tama, yung ulo mo may tama. Pumunta ka na doon ngayon, samahan mo si Sulayka. 'Di ba? Samahan mo si Sulayka at isubsub mo uli diyan sa iyong sa may iyong ba yan, balakang.
sa iyong hita, sa iyong tiyan, o sa iyong puday. Sub-sub mo dyan, no? Di ba habang nagngangawa, nagrurunga, Sara naman, no? Baka kaya umiiyak, kinukurot mo eh. Di ba? Ano na? Utang na, sulay ka, mamaya mag-iiyak ka. Hindi na rin daw nagulat ang bise sa umano'y pagiging kasapi ni na presumptive party list representative Chal Jokno at Leila de Lima sa prosecution team sa impeachment trial. They've been very vocal anti-Duterte Oh. since birth. Eh, anong problema? Eh, ganun naman, lahat na yata ng tao anti-Duterte na eh. Alam mo, Sarah, ang mga pro-Duterte ngayon, yung mga bobot tanga na lang. Lahat halos. Eh, mga kahapon, mga kababayan, ano? O mga friend ko sa FB, nakita nyo naman yung My Day ko, di ba? O, binenta ko na yung 2 relo. O, isang Bruce Wayne at isang root beer na Rolex, binenta ko. Sa isang manager ng niya at nawawala tayo yung internet natin mga kababayan. Mukhang sinasabutahin ni Sarah. Ano? Ha? Diba? Tapos may pahabol pa mga kababayan. Isang Pepsi mga kababayan na benta naman ni Troy. Yung aking bunsong anak. Natututo ng magnegosyo eh. Diba mga kababayan ko? Yung abogado na si Attorney Merioles na taga Bicol. Nako, mga kababayan. Tumutukod nga yung internet kasi nga may bagyo, di ba? Bagyong Inday, may sira ang ulo. Kita nyo, pati bagyo may sira na rin ang ulo. Bayani Bakay Jr., ano? Di ba? Kumita na naman ako. Tapos sasabihin na naman ng mga bobot tangang mga DDS, paldo-paldo. Talaga! Hindi naman ako katulad ng mga vlogger nyo, walang mga hanap buhay eh. Ang mga hanap buhay ay mag-vlog ng mag-vlog. Wala namang problema doon. Pero sana, ipakita rin nila na tumutulong sila sa ekonomiya. Wala na silang ginawa, kundi manira lang ng manira eh. Tama, mga kababayan? Wala silang ginawa, kundi manira na lang na manira. Tayo, marami tayong hanap buhay. Dami kong hanap buhay, baka kala ninyo. Magaling lang akong mag-manage ng oras ko. Time management lang yan eh. Pero sa time management ko, yung bengbang talaga hindi pwedeng mawala. Yun ang wag yung tatanggalin. Maraming mga maraming mga sobra-sobra ang oras sa pagtatrabaho. Hindi nyo binibigyan ng oras yung bang-bang. Lami kaya yun, di ba? Arnold Lopez? Meron. May marami naman tayong mga kakilalang ganyan, pero ngayon nagbago na isip. Yes. In fact, wala pa sa... Tingnan nyo mga kababayan. Pang ba ito? Pang presidente to? Wala mga kababayan. Kaya yan nabubuyinging mga kababayan ng mga vlogger eh. Ito. Banatan mo. Lovely. Banat! Bloodbath. Bloodbath si mong kigol. I wanted a bloodbath. Ayan na. Tingnan nyo ilang beses niyang binanggit yung bloodbath niya. Ilang beses niyang binanggit yung bloodbath niya. Yung nasa Davao. Ngayon nandiyan naman. Sige, tuloy. I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented. Nandyan na yung kailangan mo, Buday. Dumalo ka na. Nandyan na yung mga kailangan mo. Proof of evidence
nandiyan ang prosecution, depensa mo na lang ang inahantay. Oh. For everyone. But unfortunately, Unfortunately, naduwag ka. Duwag ka. Duwag! Hoy! Wag! Ang idol ng mga bobot tanga. Duwag! Ang idol ng mga bobot tanga. Gayahin natin si Kuya Romel. Sino nakakaalala kay Kuya Romel? Ano? Si Romel Orculio, Kuya Romel. Nasaan na ba yun? Di ba ano? Si Kuya Romel, duwag ka Sara Duterte. Duwag ka Sara Duterte. Duwag ka Sara Duterte. Ayun si Kuya Romel, eh, no? Di ba? Nagla-live pa ba? Nagla-live pa. Di ba ganun si Kuya Romel? Oh? Duwag ka Sara Duterte. Tangina. Yun ang bagay dito, eh, na? Tangina. Oy! Kuya Romel! Ito, duwag ka Sara Duterte. Duwag siguro Sara Duterte. Tangina. Ewan ko, mga kababayan, nakakatuwa na lang itong mga katunggali at mga kakampi natin sa social media, no? Asa lupit ang bloodbath, basin sweat bath. Yuko sa kawalingong singot. Singot na amoy takot. Hindi lang amoy takot. Takot na takot. Takot si Sara Duterte. Gayahin natin si Kuyang Romel. Takot si Sara Duterte. Takot. Uy, naka. Ito na. Amoy guilty. DDS, utak luga. 2025, you were impeached by the House. Inakyat na sa Senate at dapat naging impeachment court forthwith ang Senado. Pero kaya nag-inungo man ang panos nga cheese, ang nakasaad sa konstitusyon na ura-urada, forthwith, biglang naging later na lang, hintayin natin ang desisyon ng Supreme Court. Siyempre, ang Supreme Court na Ikaw naman, Maring Joji, reels ko pa ba yan na meron ng original yan si Kuyang Ramil, bagay sa kanya. Ito na mga kababayan, binabalikan lang natin yung mga nakaraan, ano. Yung pa-bloodbath ni Sara Buday. puno ng Rodrigo Duterte appointees. Yo. Dideklara nga unconstitutional ang kanhing impeachment ni Inday Sara. Oops, klaro na to ha. Unconstitutional tungod sa technical or procedural issues. Not because wala siyang kasalanan. Yung Correct. naunang complaint kasi considered defective or improperly filed. Okay, fine. So, nung sinundan agad ng panibago, nagkaroon ng issue na nilalampasan yung rule na one impeachment complaint lang per year. Okay, fine. 2026, after nung 1-year ban, may panibagong impeachment. Nireview ng House Committee on Justice. Sufficient in form, substance, and grounds. March 25, gisugdan ang formal na pagdinig. Pero wala ipakita. Bisan iyang anino. Bisan pa yung mga lawyers. Wale yan, lovely ba? Wale. Ano ba yung Bisaya ng takot? Takot na nanginginig? Paki-translate nga sa Bisaya. Kasi sa Ilocano, sa amin yan, ay apunay, titakro na, agtigerger amin, nga bagbagina. Di ba? Ganun sa atin, apunay, titakro na, agtigerger, intero, nga bagbagina. Na okay na, pati kerker na. Agtigerger, permi, Di ba no? Ganun sa amin sa Ilocano. Sa sa Bisaya, paano? Ang Paul PTV, hadlock. Hadlock ba? Ayun. Kakurog ako sa hadlock. Gakurog ako sa hadlock. Alaka, yun ba yun? Wala. Limnog, pati kwa. Wan. Puji mani-mani na.
Kinala niya. Hadlok magpakita. Takot, hadlok. Hadlok ka kaayo ba? Dili ka ba magpakita? Tuloy. Newsflash, Sara Duterte runs again to Supreme Court. Yeah. Alleged bagman can testify at Yeah. House. Kala ko ba bloodbath? Bakit may pagtakbo sa Supreme Court? Takot nga ni hadlok kay. Hadlok si Sara ba? Tastakan, taslakan si Sara ba? Nahadlok na. Nagkurog-kurog. Lovely ba? Nagkahadlok na, nagkurog-kurog ang Sara Duterte ba? Suset Tabor, Bea Beltran, shoutout sa inyong lahat. Run. Hindi pala tatakbo bilang Pangulo. Tatakbo sa Supreme Court. Kita nyo, pinagtatawanan ka lang, Sara. Di ba? Pinagtatawanan ka lang, Sara. O kita mo, kay Lovely nga, takot kang makipagdebating, hayop ka. Oy, kayong mga DDS, bakit takot si Sara sa debate? Sige nga. Harap nyo. Kay Lovely, ready sa debate si Lovely. Sara nyo. Ready saan? Ready sa? Saan? Palamig Pepe. Hindi nga kinakaya Ayaw nga makipagdebate. Pag-debate na ang pinag-uusapan, sa mga DDS, tahimik ang mga putang inang mga bunganga nila. Diba? Sunod na lahat ng proseso, now you want the Supreme Court to actually shield you from the due process na ikaw mismo ang humingi. Noon sa kauwi. Vice President Sara Duterte has again asked the Supreme Court to immediately stop the impeachment proceedings against her and nullify the new set of complaints initiated at the House of Representatives. Ang dami na hong apela sa madaling salita. JC Pirocho, ang dami na ho ngayong alibay ni Sara. Ang dami na hong mga ginagawa para hindi matuloy yung impeachment trial na nauna na ho na sinabi niya na magkakaroon ng madugo o bloodbath dyan sa Senado. Asan na yung bloodbath? Yung ba yun? Yun na ba yun? Yung bloodbath ba yung pagpapaputok nila Alan Peter Cayetano at saka ni Aplaska? Wala naman tinamaan kung meron na sanang ganun pwede na natin pagbigyan si Buday. Kaya lang, wala naman tinamaan. Sana tinarget nyo yung baba ni Amy dito, butasan nyo. Para dito maglagay ng hikaw. Di ba, no? Yung baba ni Amy, yung mga mahahaba, yung mahabang baba niya. Pag binutasan mo yun dito, pwede mo lagyan ng malaking hikaw, ganyan, no? Yung bangle na, bangle ang gawin niyang ganung kalaking hikaw dito sa baba. In the 55-page petition filed on April 1st and made public on Wednesday, Duterte raised, among others, two procedural issues, and on Wednesday, the Supreme Court ordered the concerned House leaders to comment on the petition within 10 days from receipt of the notice. VP Sara, wala ka talagang balak harapin ang mga ebidensya against you. Wala. Hindi totoo yung bloodbath niya, Lovely. Di ba, Dali babe siya, no? Defiance, they say. Defiance against what? Against the very due process na hinihingi mo? Ang ina ninyong lahat. Ay, putang ina mo rin! Ang tao ka mo, Anong usap-usap? Walang usap-usap, Aimee. Hindi na tayo bate. Kahit padagdagan mo yung 300 na ino-offer nila. Yan 300 mo, iyon na yan. Inyo ng lubot. Saksak nyo sa mga lubot nyo ba? Diba? Kung merong mga dagdag, baka pwede pa tayo mag-usap. Pero, wala. Hindi pwede. Ang pinag-uusapan dito, mali-maleta na. Totohanin nyo yung mga binibintang nyo sa aming mga vlogger
na nakatanggap ng maleta. Yun, pwede tayo mag-usap. Ilang maleta, ha? Pero kung isang maleta lang yan na malaki, wala. O, cancel. Mahilig ako sa 3. Oo, ha? Mahilig ako sa 3. Marcos Aimee. O kaya, kung may 3, pwede na. Lahat yan. Paborito ko, 3. Oo. Lalong-lalo na yung 3. Threesome. Grabe kayo. Joke lang yon. Lovely, Di mo kinakulian. Wa lang jud kay respeto sa mga tao nga imong giserbisyohan nga gusto lang manunta mabalaan ang kamatuoran. Correct. Sabi ni Lovely, ang tanging gusto lang naman ng mga tao, 'di ba? Malaman ang katotohanan. Yun lang, 'di ba? Yun na naman ang gusto natin. 'Di ba? Una, ang katawhan dili lang katong mga nagsuporta nimo. Apil katong mga tao nga wa nagsuporta nimo ug ang tibuok Pilipinas. Gusto mabalaan ang kamatuoran. Sabi ni Lovely, hindi lang sila Mike Cervera na mga loyalista. Pati na rin yung mga DDS na tatanga-tanga. Pati na rin kaming mga kakamping. Lahat ng mga Pilipino gustong malaman ang katotohanan. Tapos, pinagdadamot mo pang putang ina ka, Sara. Sabi ni Lovely. Diba, mga kababayan? Tuloy. Ay, ambot sa kanding pilay edad sa langaw. Diyan ka na nga. Bye. Bye. Di ba mga kababayan ko? Yan ay. Kaya nga binanatan niya ng Malacanang. The appearance of Vice President Sara Duterte in the Senate yesterday. As we all know, she went there but she did not attend the trial proper. Okay, nadinig po natin ang kanyang binanggit at sa ating palagay marami rin naman natuwa na siya ay pumunta sa Senado at nabanggit ang kanyang mga kataga dahil sa hindi natin alam kung sa unang pagkakataon ba to ay nagkaroon siya ng basihan ng kanyang sinabi. Syempre, attorney. Di ba, Almonli? Eto na. Ano yung basihan, attorney? Yan ba yung kaya, Invictus ba yan? Eto alam niyo si attorney, napakasimpleng bumanat nito eh. Kaya, sakit na sakit si Sara Duterte. Oo. Ating nadinig at napanood na sinabi niyang in this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unbowed. So, meron siya naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, sinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Sara, no? Kita mo, hindi ka iniinsulto. Walang pang-iinsulto. Walang pang-iinsulto dyan. Kita mo? At least, pinuri ka na ni Yussi Claire Castro, di ba? Pinuri, mga kababayan. Kita nyo, pinuri siya ni Attorney Claire Castro. Ano sabi ni Attorney Claire Castro? Sa wakas, Sara. Sa wakas, meron ka ng basihan sa mga sinasabi mo. Sa wakas! Kita nyo mga kababayan, kasi pag nagsasalita si Sara, tulad nung pa-bloodbath niya, asan na ngayon? Diba? Ngayon, may basihan na, may pinaghanguan na yung kanyang mga sinasabi galing kay Invictus. Ginaya niya, mga kababayan, ginaya niya. At least merong pinaggayahan, hindi lang ho yung, pagka kasi siya lang ang magsasalita, magmumura lang ng magmumura yun. Well, anyway, feeling niya na bloodbath ito at alam naman natin na ito ang kanyang hiniling. Correct. Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. Correct. Siya nagnanais, Sara Duterte, ikaw ang naghiling, ikaw ang nagsabi, sa'yo galing yung bloodbath, pero bakit ngayon? Hindi ka maligo ng dugo mo dyan. Baka naman, attorney, baka pumunta ng Senado yan at doon na yan eh.
paliguan niya ng sarili niyang dugo yung, sarili niya dyan sa Senado? Ano, maggigilit ba, maglalaslas ba si Sara diyan sa Senado? Tulad ng ginagawa niya, kita niyo may laslas dito, may laslas sa kamay, minsan may benda yung kamay, mga kababayan. May topak eh. But sa kanyang maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayo nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Correct. At hinahayaan na lamang niya ang abogado niya at ito naman ay malamang na kanilang strategy. At hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kahapon. Pero mas nanaisin siguro ng taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa. Ito naman di ba gusto natin marinig kay Sara Duterte mismo ang paliwanag? Kahit alam nating bobo siya, interesado tayo na kay Sara mismo manggaling ang sagot ng mga akusasyon ng prosecution. Pero hindi ganun na nangyayari. Pinagtatanggol siya ng mga abogado niya. Samantalang siya, palamig pepe lang. Diba Palamig pepe lang si Sara. Samantalang yung mga abogado niya, yun, pinagpapawisan ng mga singit. Yung mga abogado niya ang pinagpapawisan ang mga singit-singitan. But does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning, like what VP Sara said? Katulad na sa sinabi sa Invictus, kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinyon, ay hindi naman natin siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. Sabi mo, hindi na natin siya mapapahinto sa kanyang kagagahan, kabobohan at katangahan. Walang sino man ang nabubuhay para kay Sara lamang. Diba? Attorney, tama ka dun Kaya nga si Sara, pakantayin nga natin si Sara. Pakantayin natin si Budaya. Tapos dapat may kasamang sayaw no? Kakanta na si Buday, kakanta na si Buday. Pakanta! Sara! Tayo isinilang. Yun! Palakpakan! Galing talaga ni Sara. Sige, tuloy. Wala. Matindi. Sumayaw. Pares kaliwaan pa. Kumanta. Puta, dami talagang talent, mga kababayan. Tuloy. Sa hirap tayo nagdurusa. Putang ina, ang galing! Ang galing kumanta, mga kababayan, Parang nagbabasa lang. Parang nagbabasa lang. Sagana sila sa kayamanan. Agoy! Taong bayan, binunod sa parusa. Basahin mo na lang! Putik na yun sige! Dapat gano'n! Rock and roll to the world! BBM! Maboy! Maboy! Lulangitsa! Ganon tayo, mga kababayan, si Sara, tingnan nyo naman. Grabe, Ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Huwag tayong pumunta sa Senado para mag-testify. Diba, Grabe si Sara, mga kababayan ko. Ganyan si Sara. Our beloved Boss Mike Severa.